gamitin yung PV is equal to nRT to a high degree of accuracy. So if the root mean square speed, okay, VRMS of the gas molecules is 182 meters per second. So, sobrang bilis. 182 meters per second. What is the pressure of the gas? Okay, so we expect na yung pressure is very low. Okay, and we just have to calculate it. So, paano yung magiging approach natin? So, firstly, kagaya nung madalas natin ginagawa, sulat mo muna yung equation na nagko-contain ng pressure, which is no other than the PV is equal to nRT, the ideal gas equation. And then, after this, yung pressure from this equation will be nRT over the volume. So, meron tayong volume. Okay, meron na tayong volume. And yung volume is, ito na siya, 1.64 liters. Pero yung temperature, hindi natin alam. So, how we're going to find the temperature of the system? Okay, so may temperature yan. So, yung temperature, remember, yung RMS speed depends on temperature. So that means VRMS is equal to square root of 2 kT over M. Okay, yung mass. Okay, and then after that, so yung M na yan is capital ba or small? Yes, I think yung nabanggit natin, balikan natin pala yung equations. So yung VRMS ay, ano ba yung VRMS? So yung VRMS is ito siya. Okay, so we have 3 kT. Pwede siyang 3 kT over M or 3 RT over M. No? So, syempre, ang mass is, well, meron ba ditong number of moles? Okay, the root mean square is, okay, so may root mean square ka. Ang hanapin mo na lang is temperature. Okay, and ang gagawin mo lang is that we're going to do this. So yung N2, kasi 'di ba, paano ba? Hindi mo mafe-feel mo ba? Okay, alam ko may moles to eh. Hanapin natin. So yung number of moles ng ilan ba yung number of moles ng N2? Okay, try natin hanapin. Or ano yung ano niya? Ano yung molar mass niya? Alam ko may molar mass to eh. So hanapin natin. So molar mass, we have nasa na yan? Okay. Saan siya dito? Unfortunately, walang table. So, so ang molar mass niya, hanapin na lang natin saan. Okay, dito na lang. Google na lang natin. Molar mass of N2. Ano ba to? Okay, ang molar mass niya is 28.014 grams per mole. Yun. Nakuha natin. So, ang molar mass niya, so this equation becomes 3RT over capital M. Gamitin natin yun. Okay, 3RT over capital M. So, yung molar mass ng N2 is equal to 28.014 grams per mole.
Okay, so yan yung N2. So, from this equation, paano natin hahanapin yung temperature? So, square natin both sides. So, equal to 3RT over capital M. And then, after this, so temperature is equal to M VRMS squared over 3R. Okay, alam mo na yung temperature. So from your equation, so pressure is equal to NR over B. Tapos lagay mo yung T, which is M VRMS squared over 3R. Okay, so yan na siya. Okay, and after that, you know na yung N or yung number of moles is equal to mass, total mass divided by paano ba? Kasi 'di ba, capital M, para di tayo malito. Molar mass is equal to mass per unit mole. So that means N is equal to M over capital M. Mo na rin siya. So this will become T is equal to R over V. Tapos yung N becomes M over M. Right? Tapos ito naman is M VRMS squared over 3M. R times M times VRMS squared over 3VR. Ay, cancel na rin pala yung R, no? Cancel na rin pala yung R, mawawala na. So, ibig sabihin, ito na lang yung matitira. So, cancel R. So, matitira na lang, ito na lang. Okay, so substitute natin. So, yung mass niya is, ang mass daw niya is, capital M tuloy, small m, hindi pala to molar mass. So, 0.226 grams, 0.226 grams. Tapos, yung VRMS is equal to 182 meters per second. So, 182 meters per second squared over 3 times, yung liters is, i-convert natin siya sa cubic meters. So, meron na tayo, liters to cubic meters. So, ilan yung 1.64 liters to cubic meters? So, 164 is equal, 1.64 is equal to 0.0164. 0.00164 cubic meters. So, 0.00164 cubic meters. Okay, tapos yung grams, palitan na natin ng kilograms. So 0.226 is ilan ba to? 0. Madami to. 0.000226 kilograms. Tama ba ako? 1, 2, 3. So 3 zeros. So palitan na natin siya. So lagay natin sa SI unit lahat. Para ilalabas sa result, naka SI unit din. 0.00226 kilograms. Okay. So ano yung magiging answer? Sige nga, try mo i-calculate.
Pauta. Okay, so ang answer natin is, ano yung answer natin? 1 point? Ay, ano siya? Ilan siya? 1 point tuloy. Ano yung nakuha mong answer? Okay, 1-5 to 1. So, 1-5 to 1. Tama? Okay, 1-5 to 1. Sakto ba to? So, 1-5 to 1, 0.55. Okay, pascals. Yes, ayan. So, 1,521.55 pascals. Okay, so dahil naka-SI unit lahat, and ang SI pascals, pascals dapat yung ilalagay mo. So, 1,521.55 pascals. So, yan na yung molecules inside the container. Okay, may tanong ka ba sa question number 7? So ano naman siya, 'di ba? Reasonable, no? Oo. Ano siya, parang ilan ba? It's more than 1%, no? Nung atmospheric pressure. So mas medyo ano siya. Mas mataas siya ng konti. Okay, compared sa atmospheric pressure. Mm. Okay, sige. So number 8. So for diatomic carbon, dioxide gas, CO2, yung CO2, ang molar mass niya is equal to 44.0 grams per mole. Okay, at 300 Kelvin. So T is equal to 300 Kelvin. Okay, so calculate the most probable speed. Yun. Most probable speed. Okay, ito muna yung unahin natin. Okay, so ano ba yung most probable speed? Yung most probable speed, balikan natin yung lecture natin, is parang, ano ba? Saan siya dito? Actually, makikita mo siya dito. The most probable speed is 2 kT over m, no? So 2 kT over m. So yan yung most probable speed. So sulat mo muna siya since yan yung hinahanap. 2 kT over small m. Okay, so yan yung most probable speed. Alam mo na yung temperature but you don't know small m. Okay, so diatomic carbon dioxide gas. Okay, so calculate the most probable speed, the average speed, and the root mean square speed. Okay, so you know the temperature but you don't know the mass. So ang alam mo lang is yung molar mass, no? So paano mo kaya siya i-resolve? Okay, paano kaya natin siya i-resolve? What do you think? How you're going to find the small mass m, yung mass nung CO2? Diatomic carbon, 'di ba? Ganyan siya, 'di ba? Or dalawa, no? I don't know. Um, paano ba yung CO2? Paano ba yung structure? Oo. Oo, dalawa, no? Dalawang line. Tama ba? Hindi ko alam. Ano pa to? Question sa akin yun, no? So, okay. So, well, ang importante is dalawa yung atoms niya, no? Um, since it's a diatomic, it's a diatomic, no? And if diatomic siya,
Ano yung capital N? Ano yung capital N? Ano ba yung capital N? What is the definition of capital N? Ah, hindi, diatomic carbon dioxide, so CO2. Three atoms ba siya? Yes, kasi isang carbon molecule, tapos ah mm. Baka ang ano dito, ang nangyari dito is CO2 siya, pero baka CO2 siya, pero ito yung dalawa, CO2 to, CO2. Di ko alam. Baka ganyan siya. Ah, baka ganun. Baka dalawang CO2. Ito siya, 44. Oo. Mhm. Oo. Okay, sige, tingnan natin. Um, okay. This will not do. Okay, ang gawin na lang natin is, ano ba yung definition ng, okay, so remember, or use, remember natin to. Ano ba yung K? What is the definition of K? Okay, yung Boltzmann constant. And ano yung definition ng Boltzmann constant? Mm. 'Di ba? Paano natin siya define? So define natin yung Boltzmann constant. Okay, ito siya. R over NA, 'di ba? So R over NA. So ganyan natin define. So ano naman yung M? 'Di ba? Molar mass is equal to number mass over N, 'di ba? And also equal din siya sa saan din equal yung molar mass na yun? Oo. 'Di ba yung N is so this is M over ano ba yung N? N over NA, 'di ba? Okay. Yes, oo. So tama. Makukuha mo yung number of moles kapag nakuha mo yung kung ilang Avogadro's number para mabuo mo yung buong system, 'di ba? So, yun yung definition niya, no? Kasi sa 1 mole, meron tayong Avogadro's number of particles, 'di ba? So, ngayon, inverting this, we're going to have or what is M? M is NA over N times M. Gets mo ba? Okay? Tapos sunod, gawin natin, insert na natin siya sa formula natin. So V
MP equals to 2 times T. So yung 2 times T, lagay ko muna sa gilid. Tapos, yung K is palitan na natin siya. So, sulat ko muna, K over M. So, ang gawin muna natin is yung K over M is express natin in this way. Yung K is R over NA all over. Yung M is NA over N times the molar mass. Right? Naging ganyan siya. Okay. Tapos, what's next? So yung K is R over NA. Yung M naman is written in this way. Wala ba mga counsel? Ano ba yung molar mass? Wait lang. Yung molar mass. Ay mo to. Hmm. Tama ba? Tama ba tayo ng kin? Iniisip ko is if matuloy siya, di naman natin alam yung number of particles. Right? Hmm. Wala ba? Pag diatomic. Check natin. So pag diatomic, baka may na-overlook ko. Hmm. So paano kaya? Ano kaya yung N na yun? So tama, yung K is R over NA. Tapos, ano naman yung isa? Tama naman. M is equal to NA times M. Ito siya. Ito siya. Ito yung kailangan natin. So mass of a molecule. Parang medyo nalito ako. Okay. Molecule lang kasi siya. So, the molar mass of a compound
is the mass of 1 mole. Paano mo ba makukuha yung mass ng isang molecule? So, halimbawa, ito So, halimbawa, sa isang container, you have N particles. Gets ba? Tapos, meron siyang total mass na M subtotal. Okay? Tapos, paano mo makukuha yung mass ng bawat molecule? Diba, ang gagawin mo lang is M total divided by, hindi, molar mass is mass per unit mole eh. Hindi siya mass. So halimbawa, M total divided by the number of molecules. Para makuha mo siya. Okay, tapos makukuha mo ngayon yung small m. Okay, so yan yung mass nung per molecule mo. No? And then after that, dahil alam mo na yung m, since total mass is also equal to, 'di ba, meron kang ganito relationship. Molar mass is equal to total mass divided by the number of moles. So that means this is also equal to, ano ba yung total mass? Total mass is M times N over N. Mm. Tapos, ano ba yung N? N is N over Na. So, number of particles divided by Avogadro's number. So, palitan mo siya, kakaroon ka ng M over N. Yung ko na lang basta isulat eh. Gusto ko ma-derive natin. So, yung N is N over Na. Makakancel mo yung N. So, ano matitira? So, we have M over Na. So, this is the mass of each molecule. Okay, so important na hindi ito yung mass ng buong substance or system. So, this is the mass of each molecule. Okay? Not the whole system. Gets mo ba? Whole system. So, hindi siya yung buong system. So, per molecule. And since nagdi-deal lang tayo sa one molecule, valid to. Okay, valid to. No? So, ang gagawin natin, yung M dito is palitan na natin ng M over Na. Ayan. So, M over Na. Yan. Tapos, makakancel yung Na. Ang matitira na lang is R over M. So, which means, VMT equals to square root of 2 times 2RT. Okay, 2RT over M. Okay? Siya. So from this equation, makukuha na natin yung most probable speed, which is square root of 2 times R. R is 8.3145. 8.3145 joules per mole Kelvin times in temperature, which is 300 Kelvin. So no need to convert. All over molar mass, which is ano ba yung molar mass niya? 44.0 grams. So, ibig sabihin, we have 44.0 times 10 raised to negative 3 kilograms per mole. Tama. So,
Dito siya equivalent. So this mass is equivalent to, naka-grams di ba? So ibig sabihin, it's 0.044. Okay, kilograms per. Gets mo ba kung paano natin kinonvert? 0.044. So yun na lang ipalit natin. 0.044 kilograms per mole. Okay, so ayan na. Calculate natin. Sige. Okay? May answer na? Nasagot naman na. Okay. Okay. Sige, sige. Okay, 336.7. So 336.7 meters per second, no? Kasi speed yan eh. Okay, kasi sa SI unit naman lahat yan. Ito yung sagot. 336.7 meters per second. Okay, so that's your most probable speed. And we're not that. Calculate naman natin yung the average speed. Average. Okay, average speed. So for the average speed, how we're going to do that? Balikan natin dito. Ito tayo sa Maxwell-Boltzmann distribution. So the average is 8 kT over pi m. Right? So 8 kT over pi m. So we have average speed is equal to square root of 8 kT over pi m. Okay? So, ano yung susunod natin gagawin? Okay, so from this equation, again, yung K over M need natin palitan. So K over M, kasi hindi naman natin alam yung, kasi ano ba yung M dito? Yung M dito is siya yung, ano ba? Ano nga ba yung M dito? Para sure lang tayo sa dinedefine natin. So yung small m is mass of a molecule. Ayan. Nga pala, no, para hindi tayo malito, na overlook ko yon. So dahil sa question na to na napansin ko na, ito yung kapag sinabi nating M total, this is the total mass of the system. So kailangan pala lilalagyan natin siya ng total, no? Para hindi tayo malito. Total mass of the system. Okay? Tapos yung small m, ano yung small m? Mass of a molecule. Hindi siya buong system. Okay, mass of a molecule. So, dapat sa mga previous problem, ini-implement natin to kasi magkakamali tayo no sa sagot natin. So mass of a molecule. Okay, at least malinaw na. Sagutan naman lang ulit yung mga problems, no?
para ma-practice ka din. Okay, so yung K over M is again, it's R over M, no? R over M. Okay, so we have R over M. Okay, so mangyayari is square root of 8 RT over pi capital M. Ayun. Tapos lagyan na natin square root of 8. R is, ano ba yung R? Yung R is 8.315. 8.315. Ay, 145 joules per mole Kelvin times 300 Kelvin divided by pi. Pi is 3.14 times molar mass, which is 0.044 kilograms per mole. Okay, try natin i-calculate. Okay, 3.7, ano siya? 3.799. Tama ba? Okay, ano nga ba yung nag-answer? 3.7. Okay, actually, it's ano, calculate ko din. 3.80 times 10 raised to 2 meters per second. Okay, so how about the root mean square speed? So, VRMS. So, nakikita mo magkakaiba sila ng sagot. Even though, ang kinukuha mo lang naman is speed, pero magkakaiba sila. Okay, yung most probable speed is 336.7 meters per second. Tapos yung 3.80 times 10 raised to 2 is the average speed. So yung most probable speed, okay, tapos yung average speed, magkaiba siya. Magkaiba, no? Most probable, ibig sabihin, pag most probable, siya yung pinaka may mataas sa probability na kapag kumuha ka ng particle doon sa system, most probably, yun yung makukuha mong speed, no? Yun yung makukuha mong speed. Okay, ganun siya. So that's the most probable speed. Tapos, on average, 3.80 times 10 raised to 2 meters per second. Pero ano naman yung root mean square? So yung root mean square is equal to 3 kT over m. Again, ano nga ba yung small m? Mass of a molecule. Okay, so ano siya? Hindi siya yung total mass. Okay, ano tayo doon? Mali din ako naintindi nung nakaraan. Pero tama naman yung mga sagot natin. Luckily. Okay, so so again, we have this relationship, K over M over R over capital M. So we have 3RT over capital M. So we have square root of 3R. R is 8.3145 joules per mole Kelvin
times 300 Kelvin over 0.044 kilograms per mole. Okay, so anong sagot? Ah, ilan? 412.4. Okay, meters per second. Yun, ano siya. Oo, so that's the root mean square. So again, magkakaiba sila. Even though you're obtaining the same quantity which is speed. Magkakaiba sila ng ano. Kasi eh, hindi naman sa mas reliable. Lahat naman yan tama. So, mangyayari kasi is, halimbawa, maglagay ako ng mga diatomic CO2 sa isang system. Tapos sa halimbawa, ano sila? 1 million particles. Okay? 1 million diatomic carbon dioxide. Okay? Nasa isang system. Ngayon, kasi, even though 300 Kelvin, okay? 300 Kelvin yung temperature, hindi sila pare-pareho ng speed. Okay? Hindi. Oo, abre, hindi mo guarantee na bawat molecule na CO2, pare-pareho sila ng speed. No, hindi siya ganon. Each molecule, magkakaiba sila ng speed. But on average, it's 3.80 times 10 raised to 2 meters per second. Tapos, pag kumuha ako ng particle ng diatomic CO2 sa system, mula doon sa 1 million na pieces, pag kumuha ako, most probably ang makukuha ko is 336.7 meters per second. So that's why it's the most probable speed. Okay, and yung root mean square is 412.4 meters per second. Okay, so at least nakita natin yun. Ah, 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 ano yun? Yung Maxwell's demon yun. Ah, actually, no. Hindi niya na-violate. Kasi nangyayari kasi doon is, like, kailangan mo mag-exert ng, kailangan meron kang work done para magawa mo siya. Oo. So, oo. So, may ano pa rin yun, may work done pa rin yun. Kumbaga parang meron pa rin siyang, kumbaga, entropy is still loss. Okay, kasi nangyari kasi yung decrease in entropy dahil dun sa ginawa mo is compensated siya or mas greater than sa kanya yung entropy increase kapag nag-release na siya ng heat. Kasi gumagawa nga siya ng work done. No? Or yung work done nga, no? So, dahil doon, yung entropy pa rin ng buong universe still increases. Oo. Kaya ano siya, hindi niya na-violate. Oo. Basically, yung laws of thermodynamics. Okay. Pero magandang ano yun, magandang example yun na para mas maging malalim pa yung understanding mo no, ng laws of thermodynamics. Sana yung ano na yun? Sana yung Maxwell-Boltzmann? Nahanap ko. Wala. Molecular speeds. Wala.
Ayun, ito. Actually, yun nga, yung peak ng curve, no? Nakita mo yung peak dito? So, yung peak ng curve dito is yun yung most probable speed. Okay, gets ba? Yung peak, no, kung saan siya nagpipeak. Okay, so that's the most probable speed. Para mas accurate pa natin siyang ma-define. Tapos yung average speed is, average. Tapos ito naman yung root mean square, no? Okay, the root mean square speed. Okay, okay, balik tayo. Okay, next is, we have, ito naman, 3 moles of helium gas. Punta tayo sa question number na. So we have 3 moles of helium gas. 3 moles. N is equal to 3. Of helium gas. Okay, so helium gas. Okay, helium gas. Tapos ang molar mass niya is equal to 4.00 grams per mole. Okay, are in a rigid container that keeps the volume of the gas constant. So here, in this situation, the volume is constant. Since meron kang rigid container. Initially, the RMS speed of the gas atoms is, so initially, so VRMS 1 is equal to 900 meters per second. Okay, what is the RMS speed of the gas atoms after 2,400 joules of heat energy is added to the gas? So nag-add ka ng 2,400 joules of heat energy is added to the gas. Okay, so okay, so 2,400 joules. Okay, nag-add ka sa system. So ano yung final RMS speed? Okay, so paano natin siya i-resolve? Again, sulat mo ulit yung formula ng RMS speed. So ano ba yung RMS speed? 3 kT over m. Square root of 3 kT over m. Okay, small m. And since 3 moles, so maraming particles yan. So siguro maganda mo na lang gawin is yung K over M. Gamitin mo ulit yung ginawa natin kanina. Equal siya sa R over capital M. So that means equal siya sa square root of 3 RT over capital M. Okay. So, yung temperature is hindi mo alam. Tapos yung molar mass, alam mo siya. So, ibig sabihin, ang task natin is to find first the temperature. Okay, gets mo ba? Okay, so ano kaya yung temperature? Actually, yung temperature is, mangyayari kasi yan, yung temperature yung magbabago. So, yung temperature yung magbabago. So, ang gawin mo is, para makuha mo siya, ah, ano ba? Kasi di ba ganito siya, no? Initial RMS speed is equal to, yung temperature yung magbabago dyan, hindi yung molar mass, right? So, 3RT1 to over capital M. Tapos pangalawa, VRMS sub 2
equals siya sa square root of 3R T sub 2 over capital M. Okay, so ibig sabihin, we just have to find T1 and T2. So walang binigay na nag-add ka lang ng heat energy. Okay, nag-add ka lang ng heat energy. So ibig sabihin, meron ka ng VRMS1, alam mo na siya. So ibig sabihin, makukuha mo yung initial temperature. Tama? Kasi alam mo na yung initial RMS speed eh. So that means, firstly, find the initial temperature. So it's the initial temperature. So hanapin mo muna to. So we have VRMS square both sides. So equals siya sa 3RT1 over capital M. And from this equation, T1 is equal to M VRMS squared over 3 times R. Okay, you already know T1. Ang hanapin mo na lang is yung pangalawang T sub 2. Paano mo gagawin yon? Sige nga. Paano mo hahanapin yung, alam mo na yung initial temperature. Paano mo hahanapin yung final temperature using the heat added to the system? Kasi di ba, nag-add ka ng heat, ano mangyayari sa temperature? Tataas yun. O paano natin malalaman yung increase in temperature? Hindi. Sige, kaya mo yan. Ano yung relationship na nagko-connect sa heat loss or heat gained and temperature? Ayun, yun yung gagawin natin. So use Q is equal to M, well, total mass, no? Total mass ng system. Lagi ko total, tapos C delta T. Ayun siya, di ba? Or, pwede din naman na number of moles, capital C, delta T. Di ba? So, ngayon, ang gawin natin is i-revisit natin yung heat capacities. Okay, ano ba yung helium gas? Di walang binigay. Okay, so, paano ba to? So, 3 moles, alam mo na yung number of moles. Ito na siya. Di mo lang alam yung C. Pero, di ba, ito yan ha. Di ba, ano ba yung, balikan natin ito. Wait lang. Na-gets ko na. So, sa yung heat capacities. Di ba, constant yung volume niya? Tama. So, since we have a constant volume, the volume is constant. We have specific heat, molar specific heat rather, no? So molar specific heat at constant volume. Eh, di ba, dinaanan natin to. So, constant volume, so we have CV. Pero ano yung magiging CV natin? Okay, you have helium gas. And ano ba yung helium? Yung helium ay isang monatomic gas. Right? Monatomic gas siya. So, ibig sabihin, pag monatomic, we have 3 over 2R. Right? So, yan ay yung CV niya. 3 over 2
RT. So, yan yung gagamitin natin. Okay, so which means Q equal to NC delta T. So yung C is molar specific heat at constant volume, right? Or molar heat capacity times delta T. And alam mo na yan, you have N or we have N tapos 3/2R delta T. Ibig sabihin, meron kang 3/2 times NR delta T. Okay? So, yan yung Q. No? So, alam mo na yung Q, delta T. Tapos, ang gawin mo na lang is Q equals to 3/2 NR final minus initial. Okay? So, ngayon, makukuha mo yung final temperature in this way. Okay, so you have NR T sub 2 minus T sub 1 equal to 2 times Q over 3. Okay, tapos ang gawin mo is T sub 2 minus T sub 1. So divide both sides by NR. You have 2Q over 3NR. So that means final temperature is equal to 2Q over 3NR plus T sub 1. Okay, gets ba? So yan na siya. Yan yung final temperature. No? Tapos, pasok mo na siya doon sa expression natin for RMS. So, final RMS equals to square root of, ano yun nandito? 3RT2 over M. So, 3R over M. Tapos, yung T sub 2, lagay mo na. 2Q over 3NR plus T sub 1. Okay? Tapos, lagay mo yung T sub 1. Okay, alam mo na yung T sub 1, di ba? So, you have 3R over M. So, 2Q over 3NR plus T1. Yung T1 ay M VRMS squared over 3R. So, M VRMS squared over 3R. And I guess yung R makakancel na. Yung 3R, no? Cancel na yung 3R. So, matitira na lang ay square root of ano na lang? Ano na lang matitira? You have 1 over M. Tapos, sa loob ay meron kang 2Q over N plus M VRMS sub 1 squared. Okay, may tanong ka ba sa ginawa natin? Ano yung tanong mo? Sige, sige. Oo. Okay. Okay, sige. So, ang gawin natin ay substitute natin yung given. So, yung molar mass is given na siya. Yung molar mass ay equal sa 0.004. 1, 2, 3. Gawin ko na siyang kilograms kasi nakagram siya. Tapos, sa loob, you have 2 times Q. Ang dinagdag na heat ay 2,400 joules. Over number of moles, which is 3 moles. 3 plus M. Ano ba yung M? Molar mass. Ang molar mass is ganun din. 0.004
kilograms per mole times initial RMS speed 900 meters per second. Okay, so anong answer? Ayun. Wait lang. Okay, ang answer natin is, ano nga ba answer natin? It's what? 633.17 meters per second. Okay, let's verify kung tama yung sagot natin. So, dito, mula dito, we have, okay, ito yung final temperature. Okay, so final temperature is equal to 2Q over 3nR. Okay, 2Q over 3nR plus T sub 1. Okay, so ngayon, so 2 times 2,400 joules divided by 3 times number of moles, which is 3 times R is, ano nga ba yung R? R is 8.3145. 8.3145 joules per mole Kelvin. Okay, so tapos initial temperature, ang initial temperature is ito. Ito siya. Okay, so gawin natin, substitute na lang. Number of moles is 0.004 kilograms per mole. Tapos initial RMS speed sa buwan to is 900 meters per second. All over 3 times 8.3145 joules per mole Kelvin. O yan, anong sagot? Ano kaya yung final temperature? Sige lang. Calculate mo lang mabuti. Okay, 64.29 Kelvin. Okay, so ito yung final temperature. So yung VRMS sub 2 equals to square root of 3RT sub 2 over molar mass. Okay, so equals siya sa square root of 3
8.3145 joules per mole Kelvin times T sub 2, which is 64.29 Kelvin, over molar mass, which is 0.004 kilograms per mole. Yan. Ano kaya answer? Yan, may tanong. Ano answer mo? Okay, wait lang. Mhm. So yung T1 is mVRMS squared over 3R. Okay. Mhm. So nag-add ka ng heat. Tama ba yung manipulation natin? So 2Q over 3. Tapos, over NR. Okay, tapos, uh, plus T sub. Calculate nga natin. 2Q over 3 NR. So equal siya sa 2 times 2,400 joules over 3 times 3 moles times yung R is 8.314 joules per mole Kelvin. Ano kaya answer dito? Kung try natin siya i-calculate.
Okay, 64.144. Okay, 144 Kelvin, no? Okay, so ibig sabihin, T sub 2 is equal to 64.14 plus T sub 1. Ano ba yung T sub? T sub 1 is, how about T sub 1? What is T sub 1? T sub 1 is equal to M VRMS squared over 3R. So M VRMS squared over 3R. So equal siya sa M. M is, molar mass niya is 0. Uh, molar mass. 0.004 kilograms per mole. Tapos yung initial RMS speed niya is 900 meters per second squared. Square ba to? Uy, nakalimutan natin square pala to. O di ba, buti na lang, double check tayo. 1. Oo, so try mo nga ulit. I-recalculate mo nga itong expression na to. Tapos naka-squared na siya. Squared. Squared. O hindi ito. Itong isa. So ano yung final temperature? Okay, 194. Okay, 194 point ano ito? Point 03 Kelvin. O yan yung final temperature. So, ibig sabihin, ang mali nating nagawa dito is hindi natin ito na square. O di ba? Buti na lang dino-double check natin. So, anong sagot? Ano yung final RMS peak kapag gamitin natin to? Okay, 1,100. Oh, mabilis siya. Meter. Kasi ang bagal kanina di ba? Parang late ng result. So, 1,100 meters per second. Okay, nice. O, di ba? Nakita na natin yung final RMS speed. So, ano nangyari? From 900 meters per second, kasi kanina parang ang result is mas maliit, di ba? 1,100 meters per second. So, ibig sabihin, there is an increase in VRMS since there is heat gain. Diba? Of the system or in the system. No? Okay, so next is number 10. Okay, so sa 10 is how much heat does it take to increase the temperature of 1.80 moles of an ideal gas by 50 Kelvin near room temperature if the gas is held constant volume and is diatomic and monatomic or monatomic. Okay, so meron kang 1.80. 1.80. So yung number of moles diba, is 1.80 moles. Okay, ideal gas.
by 50 Kelvin. So, ibig sabihin, ang gusto mong maging change in temperature, kasi gusto mo siyang i-increase by 50 Kelvin eh. So, ibig sabihin, ang change in temperature dapat niya is 50.0 Kelvin. Okay, so dapat ganun. Near room temperature, if the gas is held constant volume. So, ibig sabihin, kung constant volume, we have to use the heat capacity at constant volume. Okay? Or molar heat capacity at constant volume. So, for diatomic case, what is the molar heat capacity at constant volume? So, equal siya sa 3/2, or hindi, mali ako. It's what? Balikan natin. Ano yung diatomic? So, for diatomic, ang heat capacity is 5/2R. Tama? So, 5/2R. O, 5/2R for diatomic. Okay, so now, ano yung required heat? Or ano ba? Okay, how much heat? So, Q equal to NCV delta T. So, yung N is 1.80 moles. Times CB, which is 5/2R, which is 8.314 joules per mole Kelvin, times delta T. So, yung delta T na gusto mo is 50 Kelvin. Ano kaya answer? So, how much heat is needed? Okay, 1870 joules. 1870.76. Okay, joules. O yan. Okay, ito yung heat needed. Tapos, punta tayo sa Q equals to NCV delta T ulit for the monatomic case. So, for the monatomic case, so we have CV equals to 3/2R. Okay, so you have Q equals to NCV delta T, which is N times 3/2R times delta T. So you have 3/2 times 3.00, 1.80 moles. Times R is 8.314 joules per mole Kelvin, times delta T, which is 50. So, same temperature change yung gusto natin. So, if monatomic siya, anong sagot? Pag triatomic, it's, so you have three, pag triatomic kasi, marami yun. Maraming degrees of freedom yan. Oo, marami yan. Oh, polyatomic na kasi siya. Oo, so bibilangin mo pa yung degrees of freedom. So, this can vibrate, this can vibrate, this can vibrate, or stretch, no? Tapos, they can, marami silang degrees of freedom. It's medyo complicated. So, sige, eto, ano kayo? Okay, sagot natin is 1, 1,
1, 1, 2, 2. Okay. May point? Point ba? Point. Ano man 2 joules lang, no? Okay, joules. So, ano yung nakikita natin dito? Okay, of course, yung heat required for diatomic is greater than sa heat required for monatomic. Okay, kasi nga, 1870 70 joules is greater than 1122 joules. Okay? Why? Bakit kaya? Kasi, so this is our answer. So kasi nga, more heat required. Pagka parang, pag nag-add ka ng heat sa isang system na maraming degrees of freedom, ang mangyayari is, mas maraming degrees of freedom um, yung mga ngailangan ng energy para magkaroon ng temperature change. Gets mo ba? Oo. So mas marami sila. Mas marami silang so the more na meron ka degrees of freedom, the more na kailangan mo mag-add ng heat energy for a specific temperature change. Okay, kasi so ibig sabihin more heat is required for a diatomic gas. Kasi nga not all the heat that goes into the gas appears as translational kinetic energy. Kasi kapag mas marami kang degrees of freedom or polyatomic molecules, ang nangyayari kasi is, hindi lang translational kinetic energy yung meron. Okay? Meron pa siyang vibrational kinetic energy and rotational kinetic energy and so on. So, ibig sabihin, um, not all the heat that goes into the gas appears as translational kinetic energy. Okay, so some goes, yung iba napupunta sa into energy of the internal motion of the molecules. Okay, yun siya. For example, rotation. Kasi pwede mag-rotate yung diatomic eh. 'Di ba? Pwede siyang umikot. So ibig sabihin, dagdag 'yun sa degrees of freedom. Okay, dagdag 'yun sa degrees of freedom, no? Pag pwede na siyang umikot. Okay, so sige. Mhm. Yan siya. So para malaman mo yung ano niya, gagamit ka kasi ng equipartition of energy. So, kaso kasi kapag triatomic, yung katulad ng tanong mo kanina, medyo complicated eh. Sobrang dami niyang motion. So it's like, it can move in XYZ, can rotate 1, 2, 3. So, tatlo yung pwedeng rotation kasi kung triatomic, okay, kung triatomic siya, triatomic, like, parang ganyan yung structure eh, di ba? Oo. Hindi, hindi. Pwede, no? Pwede.
Maraming pwede. So, nakadepende siya sa structure. It depends on the structure. Okay, it depends on the structure. Kasi, nangyayari kasi is, meron siyang three translational, pwede siya mag-move sa XYZ. Kung ganito yung structure, pwede siya mag-move sa XYZ. Tapos, tatlo yung rotational niya. So, pwede siya mag-rotate with respect dito. Gets ba? So, dito yung rotation. Pwedeng dito, yung rotation niya. Or pwedeng with respect dito yung rotation niya. Gets mo ba? Okay, so ibig sabihin, 3 translational para sa XYZ. Tapos 3 rotational. Okay, sa tatlo siya pwedeng mag-rotate with respect to. So with respect to this point, or with respect to this point. Okay, so tatlo. Okay, tatlo siya. Tapos, ano pa? Um, Tapos tatlong vibrational. Bakit tatlong vibrational? Sige nga. Okay, tatlo. So is first, second, third. Gets ba? So 3, okay, 9. So syempre, ano na yun, hindi ganun yung model. Hindi na siya simple model pag ganun. Not sure lang kung, oo. Oo, not sure lang kung pwede mangyari yan. So, kasi dito yung model is simple lang siya. It can stretch, like, or vibrate, can rotate, or it can translate. So, yun lang yung mga simple motion. So, total 9 degrees of freedom. And mangyayari lang to if, syempre, high temperature kasi mas marami siyang napupuntahan eh. Mas marami siyang napupuntahan na mas maraming ah, mas nakakapag-spread yung energy sa mga degrees of freedom na to. Okay, yun yung nangyayari. Okay, so if high energy, 9 degrees of freedom talaga yung mangyayari. Okay, ayun. Tapos ano pa ba? Kapag naman uh, paano naman pag linear? Pag linear, ilan? So 3 translational automatic na yan. XYZ. Tapos ilan yung rotational? Yung dalawa lang. With respect dito, tapos with respect dito. Oo. Hmm. So kasi dito, pwede siya mag-rotate with respect dito. Sa mga centers nila, kumbaga. Kung around each atom. Hmm. Oo. Pwede na. Around gitna. Ayun ang hindi ako sigurado. So, kasi, mami-measure mo lang sa, oo. So, around each other. So, dito siya pwede. Tapos, along the X, wala na, hindi counted yun. Oo, hindi counted. Oo, hindi siya counted kung along sa line joining them. So, tapos yung vibrational dalawa, 1 or 2. 1, 2. So, 2 vibrational, tapos 2, uh, tapos true rotational. At high temperature, 7 yan. 7 degrees of freedom. Okay, so actually,
Paano ba? Ah, hmm, 3 times 3 na, okay. Number of constraints. Pwede kang asahan. Okay, so next is, okay, yun nga. Oh. So nakadepende sa structure. May ano pa ba yung pwede? Ito ba yung nakakalimutan ko? Okay, so I guess, no? Okay, so let's proceed. Mm, Number 11. So for 11, so calculate the specific heat at constant volume of water vapor. Specific heat at constant volume, CV, of water vapor, assuming the ito na nga yung tinatanong mo. Non-linear triatomic molecule has 3 translational and 3 rotational degrees of freedom, and that vibrational motion does not contribute. Pwede din naman kasing ganon, na pwedeng yung triatomic molecule mo, pwede siya nagtatranslate and nagro-rotate, pero hindi sila nagbabibrate. Ibig sabihin, hindi enough yung energy para mag-vibrate yung mga molecules. Okay? Oo, oo. So, dito, hindi siya, ayan, or does not contribute. Ayan, siguro parang minimal. Okay, pwedeng minimal yung vibration, pwede din naman ganun. So, basta in general, it can be neglected, no, in this case. So, ibig sabihin, ang total degrees of freedom is equal to ilan yan? 3 translational and 3 rotational. So, ibig sabihin, 3 translational plus 3 rotational. So, equal siya sa 6. So, ang molar mass is equal to, ng water is 18.0 grams per mole, or 0.018 kilograms per mole. Um, okay, so ikakalculate lang natin yung molar specific heat niya. Okay, paano kaya natin siya gagawin, no? So, basahin natin yung equipartition of energy. Ano ba yung sinasabi niya? Okay, so according to this, so how do we know how much energy is associated with each kind of motion? Okay, so nangyayari is, uh, ano ba yung kinetic energy?
So mula dun sa kinetic energy, $17.5. Balikan natin yung mga notes. 17.5. So ang molar heat capacity is this one, 1 over m dq over dt or m times c. Okay, so using m times c, so you have m times, okay, so specific heat or molar specific heat at constant volume equal to m times c. So molar mass to, so this is your molar mass, and this is your um ano nga ba yung C? So yung C ay, to be accurate, specific heat. Okay, so ayan. Okay, balikan natin yung kanina. So heat capacity. So mula dito, nangyayari is, since equal nga sila, okay, nangyayari is, yung KTR or translational kinetic energy is equal sa 3 over 2 NR times DT. 3 over 2 NR times DT. So that's your DK. Okay, kaso kasi, may napupunta kasi sa rotation. No? Gets mo ba? Ano yun eh? May napupunta sa translational, and rotational. Okay, so may napupunta kasi sa rotational. So how we're going to do that? Wala namang formula dito ng rotational eh. So translational lang yung meron. Actually, baka ano eh, wala naman siyang formula. Kasi yung translational kinetic energy lang yung dinerive natin. So, ang mangyayari lang is, susundin mo lang yung equipartition. So, balikan natin equipartition. May sinasabi na equipartition. So, according to this, for a monotonic gas, so there are, the number of velocity components, this is the degrees of freedom. And then yung equipartition is, it states that, to, highlight ko. Ito siya. So, according to this, the principle of equipartition of energy states that each velocity component, either linear or angular, has on average an associated kinetic energy per molecule of 1/2 kT. Okay? Or 1/2 the product of the Boltzmann constant and the absolute temperature. So ano ba ibig sabihin nito? So each velocity component kasi, ilan ba yung velocity component natin dito? Dalawa. Translational and rotational. Okay? Kasi yung vibrational, wala na yun. No? So paano natin siya i-resolve? Each velocity component eh. Okay, so ibig sabihin, sulat natin para di tayo malito. 'Di ba kanina ito, 3 translational and 3. So for 3 translational, oo.
So, um, ibig sabihin, meron kang 1/2, ito isa-isahin ko siya, KT, 1/2 KT, tapos another 1/2 KT. Oo, oo. 1/2 KT din siya. Kasi 'di ba, uh, each velocity component, no, has on average an associated kinetic energy per molecule, okay, of 1/2 KT. Okay, kasi kinetic energy per molecule to itong 1/2 KT na to. No? So, 1/2 KT. Okay, so ibig sabihin, kung 1/2 KT siya, ibig sabihin kapag sinam ko to, meron kang 3/2 K times T. Okay, so ito siya. Tapos 3 rotational. Sige. So sa 3 rotational, ganun din. You have 1/2 KT, tapos sa susunod na velocity component ng rotation, it's 1/2 KT, tapos 1/2 KT. Kasi ano ba ibig sabihin ng Boltzmann constant? Baka nakakalimutan natin. Yung Boltzmann constant, saan ba siya equal? Is it's joules per molecule Kelvin. So ibig sabihin, so this quantity, okay, this quantity, so remember that 1/2 KT is the energy per molecule. Gets ba? Okay, energy per molecule. No? So 1/2 KT is the energy, 1/2 KT is the energy per molecule. So ibig sabihin, dito naman, so you have a total of another 3/2 KT. Okay, another 3/2 KT. Tapos, sa mangyayari kasi dyan is, of course, bigyan natin dito. Paano yung nangyari? Mm. Tapos, makukuha mo yung total kinetic kasi 'di ba ano siya eh. Anong tawag dito? Depende kung ilang moles eh. So, nangyayari kasi is, ano pa ba yung tanong? Okay, so mangyayari kasi is, ano ba yung total kinetic energy? So, the total kinetic energy is equal to number of moles times Avogadro's number. Tama, di ba? Number of moles times Avogadro's number times 3/2 KT. Kasi, remember, yung 1/2 KT is the energy per molecule. Okay, gets mo? Okay, so yun yung nangyayari. Okay, so ibig sabihin, dito nangyayari is, of course, ibig sabihin, this is a per molecule basis, no?
Okay, since three yung translation, tatlo sila. So, ibig sabihin, counting kasi ito counting no? So, this is per molecule, per molecule, per molecule. So, dahil tatlo to, total 3/2. Okay, and this is again per molecule. Kasi nga, tatlo siya, sa tatlo siya pwede gumalaw. Gets mo ba? So, sa tatlo. Kaya 3/2 kT. And again, this is per molecule. Which means, we have a total of 3/2 kT plus 3/2 kT. Para makuha mo yung total kinetic energy. Ngayon, alam mo na siya, this is per molecule, tama? Total energy to per molecule. Per molecule pa lang yan. Ngayon, nakadepende pa kung ilang molecules yung meron yung system. Makukuha mo ngayon siya dito. Ngayon, pag minultiply ko yung per molecules sa number of molecules, ang makukuha ko ngayon is yung total kinetic energy. Gets ba? Okay, kinetic energy per molecule. So, kinetic energy per molecule. Okay, so again, this is kinetic energy per molecule. Okay, so anong sagot? So you have N times NA over 6/2 kT. So you have N times NA 3 kT. Right? O, yan yung total kinetic energy. Tapos, balikan mo yung kanina. Diba? Ito siya. No? So, 3/2 kT siya. 3/2 kT. Tapos, i-convert mo siya sa ano, di ba? dk, di ba? dk is equal to N times NA 3k times dt. Gets mo ba? Kasi lahat to constant maliban sa t. Okay? Tapos, ang gawin mo yung N. Ano ba yung N? N is, ano ba yung N? Ano ba yung N? Ano ba yung NA in the first place? NA is, kailangan talaga memorize mo para madali na lang sa'yo. So, ano ba to? R over NA yung K. So, kung R over NA yung K yung papalitan natin. So, K is equal to R over NA. Tama? So, ibig sabihin, magiging ganito siya ngayon. NNA times 3 R over NA. So, makakancel yung NA. Okay, mawawala. So, matitira na lang is 3 NR dt. Okay? Tapos, remember this formula. So, Q is equal to NCV delta T. Or, pwede mo siya i-convert dito sa dQ is equal to NCV dt. Tama? Okay? Pag nag-add ka ng heat energy, mapupunta yun sa kinetic energy. Okay? So, ibig sabihin, dQ is equal to dk total. Nako, may logic. Okay, tapos ilagay mo lang siya. NCV dt equals to 3 NR dt. Okay, so mangyayari is this which implies
that CV is equal to, wala na tong N, di ba? Ano matitira? 3R. Ayun siya. So, hindi siya basta-basta kinakalculate lang, no? So, ano siya? Kailangan makita mo yung ano eh. Yung sinasabi ng equipartition of energy. Okay, kung ano yung sinasabi niya. Okay, wait lang. Tingnan natin kung tama. Tama mga ginawa natin. Kumain pa rin. Lang. Sige. Verify natin yung sagot natin. Okay. It's 3R. Ilan yung 3R na to? Ilan kaya to? So, it's 3 times 8.314 joules per mole Kelvin. Ilan kaya to? Okay, 24.94 joules per mole Kelvin. Okay, so yan siya. So it's 3R. Siya nakalagay sa libro. Ganyan na siya.
Okay, nice. Okay, sige. So, wala ka bang question so far sa nangyari? Okay, again, important yung content ng equipartition of energy. So again, according to that, each velocity component, again, balikan natin. Very important. Ang ganda niyang theorem. So, according to it, it states that each velocity component, on average, has on average an associated kinetic energy per molecule of 1/2 kT. Okay, so per molecule, no? Okay, per molecule of 1/2 kT. Eh, tatlo yun. So, ibig sabihin, 3/2 kT. Eh, meron pang rotational. So, another 3/2 kT. So, in total is 6/2 kT or 3 kT. So, ibig sabihin, on average, so each molecule ay merong 3 kT na energy. Okay, gets ba? Okay, so ganun yung ini-state niya. Okay, so sige. Kung wala ka ng question, sige, okay, pahinga ka na. See you on Sunday. Okay, see you on Sunday. Okay, thank you. Thank you. Yun yung natitira. Okay, bye-bye.